Hello! Ito pong muli si Nanit ng Net Cooking. Ngayong araw pong ito ay magluluto tayo ng white tasty bread. At ito po ang mga kakailanganin natin sa ating pagluluto. So gagamit po ako dito ng 4 cups of all-purpose flour. Then 2 tablespoons of vegetable shortening. 2 cups of fresh milk. Then 6 tablespoons of butter. So, ime-melt po natin ito. Kailangan tunaw yung butter natin, pati na rin yung shortening. 1 teaspoon of baking powder. 1 pack of dry yeast. Bali, 7 grams po siya. Then 4 tablespoons of granulated sugar. 1½ teaspoon of salt. Yan lamang po ang ating mga kakailanganin sa ating pagluluto ng white tasty bread. Okay, mag-start na po tayo sa ating pagluluto. Then, ang first step po na gagawin natin o unang gagawin natin, itong ating 1 cup na milk. Bali 2 cups po yung milk natin. Ang gagawin natin, ipapainit lang natin siya. Kailangan warm siya. Pero hindi naman siya dapat na mainit na mainit. Pero hindi rin dapat na malamig. So, kailangan ang temperature niya is bali nasa 110. So, bali itong ating warm milk ay ilalagay natin dito sa isang bowl. Then, itong ating instant dry yeast, ilalagay natin para mag-activate siya. Kailangan kasi mag-activate yung ating dry yeast. Then, kailangan din itong ating dry yeast para mag-activate. Makakatulong itong paglalagay natin ng granulated sugar. So, lalagyan natin siya ng bali 2 tablespoons of granulated sugar. I-mix lang po natin. Then, hihintayin po natin mag-activate itong yeast natin. So, bali mga 10 minutes siya or more than 10 minutes. Okay, maghihintay po tayo. Next po na gagawin natin, itong ating flour. Shift natin. So, kailangan po shifted ito. Then, ito na po yung ating flour after na na-shifted natin. Then, nagtira lang ako dito ng konti na extra flour for dusting. Para pag sa kneading natin mamaya doon sa ating bread. Ang next na gagawin natin, so meron tayo ditong 1 teaspoon of baking powder. Pagsasama-samahin lang natin yung mga dry ingredients. Then, 1½ teaspoon of salt. Then, yung natira nating granulated sugar. So, bali 2 tablespoon ito. Yung 2 tablespoon nilagay natin doon sa pag-activate ng dry yeast. Then, gamit tayo ng wire whisk. Whisk lang natin ito. Then, ngayon, heto na po yung ating dry yeast after na nag-activate siya. Pag ganito na itsura niya, yan bumulang ganyan. So, nag-activate na po siya. Then, ngayon, ang gagawin natin, ito yung 1 cup na milk. Then, dito, meron pa tayong natirang 1 cup na milk. Then, ngayon, yung melted butter natin, i-add natin dito. Then, yung vegetable shortening. At saka po itong ating nag-activate na instant yeast. Then, mix natin. Gagawin po natin ngayon, itong pinagsama-sama nating nag-activate na yeast at saka yung ating butter. So, ilalagay po natin dito. Then, imimix natin.
lagay na natin lahat. Okay. Kailangan ganito ang consistency niya. Ngayon, ang gagawin natin dito, then ito yung natira nating flour kanina. Magdadust tayo ng flour dito. Lalagay po natin yung dough natin dito sa flour surface na to. Then, mag-i-start po tayong mag-kneading. Gagawin natin ito for mga 10 minutes. Then, heto na po yung ating dough after kneading for 10 minutes. So, ito yung consistency niya. So, nag-smooth na rin siya. Then, ang gagawin po natin dito, kukunin natin yung bowl kanina. Gagamit tayo ng cooking spray. Grease lang natin itong ating bowl na paglalagyan sa kanya para malagyan siya ng oil. Then, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng plastic wrap at hayaan natin siyang mag-rise for 1 hour or more than 1 hour. Kailangan maging double yung size niya para malambot yung ating magawang tinapay. Then ngayon po, after 2 hours na nag-rise up itong ating dough, so heto na siya. So bali nag-double yung size niya. Ang gagawin natin, i-punch lang natin ganyan sa gitna. Gagawin natin, so maglalagay ulit tayo dito ng flour. Then, lalagay natin dito yung ating dough. Then, ilo-loaf lang natin siya. Like that. Meron po tayo dito yung loaf pan. Kailangan lang na buttered na natin yung. Then, lalagay natin dito. Then, hahayaan natin mag-rise ulit ito. Kailangan niyang mag-rise for the second time. Ang gagawin natin, tatakpan ulit natin. Hayaan natin itong mag-rise up ulit for 1 hour. Then ngayon, titingnan po natin itong ating tasty bread. So, eto na po siya after na nag-rise up siya for a second rise up. Ang gagawin natin ngayon, ibe-bake na po natin ito. So, kailangan papainitin na natin yung oven. Itong loaf pan natin na pagbe-bakean, meron siyang lid. So, ibinuttered ko na rin yung takip niya. Then, tatakpan natin ngayon ito. Ayan. So, ito yung ating ibe-bake na white tasty bread. Ayan. So, isasarado natin siya. Then, okay na po. Ready to bake na po itong ating tasty white bread. Then, ibe-bake natin siya sa 400 Fahrenheit or 200 Celsius for about 40 to 50 minutes. Then, ibe-bake na po natin itong ating tasty bread. Okay. Then, ngayon, heto na po yung ating tasty white bread after 45 to 50 minutes baking. Then, para nun, nalaman natin kung okay na talaga siya, gaganyan lang natin yung pag ganyan ang tunog niya, so okay na siya. Okay na po itong ating tinapay, kaya ang gagawin natin, itatransfer natin ito sa cooling rack. Ito na yung ating tasty white bread. So, ang gagawin natin, isasali natin ito dito. Dito natin hintayin mag-cool down dito sa cooling rack. So, itin-transfer natin dito. So, ito yung likod niya. Then, yan, okay na siya. So, ang gagawin po natin, hihintayin na lang nating mag-cool down itong ating
tasty white bread at pwede na natin itong slice, iserve at kainin. Then, ito na po yung ating tasty bread after na nag-cool down. Ang gagawin natin, i-slice natin. I-slice po natin yung ating tasty white bread. Then, ito siya. Yan. Ito po yung kinalabasan ng ating pagkakabake ng ating tasty white bread. Tasty white bread after na-slice natin. Ayan. Ito, pwede na natin siyang iserve sa breakfast. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa ating recipe ito. O sa pagkakabake nitong ating tasty white bread. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!